Nagpatuloy ngayong araw ang pagdinig sa hiling ng kampo ni Senador Bong Revilla, Janet Lim Napoles at Attorney Richard Cambe na makapagpiyansa para sa kasong plunder kaugnay ng pork barrel scam. Dito naungkat ang ilang mga pag-aari ng PDAP scam whistleblower Ben Hurluy at ang nilalaman ng kanyang mga affidavit na nag-uugnay sa mga akusado sa naturang anomalya. Ang ulat mula kay Benj Bondo. Sa muling pagharap ni PDAP scam whistleblower Ben Hurluy sa witness stand, inusisa ng depensa ang tungkol sa kanyang mga ari-arian at ang basehan ng kanyang mga sinumpaang salaysay sa pagpapatuloy ng pagdinig ng Sandigan Bayan 1st Division sa motion for bail ni Senador Bong Revilla, Janet Lim Napoles at Attorney Richard Cambe para sa kasong plunder kaugnay ng pork barrel scam. Sa cross-examination kay Luy ni Attorney Remigio Michael Ancheta II, abogado ni Attorney Richard Cambe, kinwestiyon ito ang pagkakaroon ng maraming assets ni Luy. Kabilang dito ang isang motorsiklo, 2 kotse, credit cards at mga bank accounts. Inalmahan ito ng prosekusyon at sinabing wala itong kinalaman sa kaso. Ngunit ayon sa depensa, kaduda-dudang may mga ganitong pag-aari si Luy, gayong sinabi nito sa nauna niyang testimonya na 8,000 piso lamang ang kanyang tinatanggap bilang sweldo noong nagtatrabaho pa siya bilang personal assistant ni Napoles. Sinilip rin ng depensa ang mga disbursement reports na ginawa ni Luy bilang dating finance officer ng JLN Corporation na nagpapakita ng listahan ng mga transaksyon ng kumpanya. Nang tanungin siya ni Ancheta, sinabi ni Luy na walang nakalagay na mga salitang cash received by Attorney Cambe sa mga dokumentong ito. Sa kasalukuyan, wala umanong hawak si Luy ng mga papeles na nagsasabing tumanggap ng komisyon si Cambe mula sa mga transaksyong pinondohan ng PDAF. Wala rin siyang hawak ng mga dokumentong nagpapatunay na si Cambe ang chief political officer ng isa sa mga akusado sa anomalya na si Senador Bong Revilla. Bukod dito, wala rin daw sina Revilla at Cambe sa naganap na pagbibigay di umano ng halagang 960,000 pesos bilang komisyon mula sa PDAF kay dating Technology, Livelihood and Resource Center Director Dennis Cunanan sa opisina ng JLN Corporation sa Ortigas. Ayon kay Attorney Ancheta, maliban sa testimonya ni Luy, walang ibang ebidensya na magpapatunay ng direktang partisipasyon ng kanyang kliyente sa anomalya sa PDAF. Questionable rin umano ang panahon kung kailan ginawa ni Luy ang naturang affidavit na nagdadawit kay Cambe sa PDAF scam. Kaugnay ito ng naibasurang kasong qualified theft laban kay Luy na isinampa sa Pasig Regional Trial Court ilang buwan nang nakararaan kung saan isang warrant of arrest ang inilabas laban sa kanya. Itinanggi naman ni Luy ang pagkakabasura sa naturang kaso bilang kapalit ng pagiging state witness niya sa pork barrel scam. Ang point namin dito is that walang kinalaman si Richard Cambe. So obviously, his signatures appeared in the MOAs. He was there either as a signatory, a party, or a witness, but he could not categorically say that Richard Cambe signed those MOAs. And he even admitted that the notaries public did not sign those MOAs. So, ang tutong signature lang doon, yung kay Ben Hurluy. The order of arrest was issued July 2013, and at that time, he has not yet executed any affidavit against Richard Cambe. After that, he names Richard Cambe, he named other people. Itinakda ang susunod na pagdinig sa naturang mosyon sa Agosto 28. Para sa Telebisyon ng Bayan, Benj Bondo.